Magandang umaga. Pastor, nilalagnat ako. Nakakalagnat pala dito. Hindi, pero mga kapatid, talaga nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon dahil pagkatapos ng mahigit 3 taon, I miss you. Ngayon na lang po uli ang inyong lingkod na magamit ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang salita. Kaya salamat din Pastor Ferdy sa privilege na to. Thank you, Lord. Pero with your indulgence, your honors, Elder Ray and Pastor Ferdy, gusto ko muna pong magbahagi ng konti bago po tayo dumiretso sa ating pag-aaralan. Related naman po siya. Gusto po i-share yung nabasa ko sa sinabi ni Mark Twain. Sino nakakilala kay... Hindi pa pala ako bumati. Good morning, no? Good morning! Nag-almusal na ba kayo? Gusto nyo almusal? Parang hindi. Tanghalian ang gusto nyo. Sige, bumili kayo mamaya. Okay. Anyway po, ang gusto ko pong i-share ngayong umaga bago tayo magtuloy sa ating pag-aaral, ay yung nabasa kong sa sinabi ni Mark Twain. Sa mga estudyante, sa young professionals, kilala nyo si Mark Twain, ano po? Familiar kayo? Siya ay isang American literary writer. Tinawag siyang father sa Amerika, father of American literature. Ayan. Sabi niya kasi, talagang nag-strike din po sa akin to. Sabi niya ganon, there are two most important, important, ayan. There are two most important days in your life. Yung una, na most important, is when you are born. Araw na pinanganak ka, most important. Yung pangalawa, is when you discover or find out why. Bakit ka pinanganak? Amen po? Parang gaano ba po kayo doon? Nararamdaman niyo po ba yung ibig sabihin nung sinabi ko po, yung sinishare ko? Kasi 'di ba pinanganak tayo, siguro sa ordinaryong tao, yung normal na buhay natin, alam lang natin nag-exist tayo, kailangan tayong kumain, magtrabaho para may kainin. From childhood, mag-aaral, magtatapos, magtatrabaho, magpapamilya, cycle, ano po. No? Pero naisip niyo po ba minsan kung anong purpose natin sa buhay? Bakit tayo ipinanganak? Kahit nga po yung mga bata, di ba? Pag tinanong mo sila, anong gusto mong maging paglaki mo? Kagaya ng isang batang babae, tinanong siya, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po maging doktor. Bakit? Gusto ko pong gumamot ng mga may sakit. Siyempre, manggagamot, ang gagamot ng may sakit. Hindi naman pwedeng gamutin ng engineer o karpintero ang may sakit, di po ba? Tapos, yung isang batang lalaki naman, tinanong, ikaw, iho, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging pulis. Wow, pulis, ang tapang. Bakit naman gusto mong maging pulis? Gusto ko po kasing hulihin ng mga congressman. Sama mo na pati mga senador. Ayan. Kayo po ba mga kapatid, napagtatanto nyo po ba kung anong purpose natin sa ating buhay? Ikaw, Sister Christy, nung maliit ka, anong gusto mong maging nung lumaki ka na? Lumaki ka pa, sis? Maging nanay. Oh, amen. So, maganda ang gustong maging ni Sister Christy. Anyway, kaya ko po ito sinasabi, no po. Kasi, para sa akin mga kapatid, wala nang iba pang mas makakaalam kung anong purpose natin sa ating buhay. Kung hindi yung naglikha sa atin. Amen po? Siya ang makakaalam ng pinakang mabuting purpose natin sa ating buhay sapagkat siya ang naglikha sa atin. Sabi nga po siya sa Ephesians 2, we are God's
handiwork. Hindi ba? Tayo hinulma niya sa kanyang mga kamay. Very personal ang pag-create niya sa atin. Hindi lang tayo na-create sa pamamagitan ng salita, let there be light, and so on. Napaka-personal ng pagkalikha sa atin. We are God's handiwork, created in Jesus Christ to do God's work, to do good things that God had prepared in advance for us to do. So mga kapatid, kung kahit gusto mo maging pamilyadong tao, gusto mo maging nanay, magulang, no, gusto mo maging doktor, inhinyero, lahat yan gawin mo ng may kabutihan. Gawin mong mabuti ang ginagawa mo, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon. So, kasasabi ko lang, sabi ng Panginoon. No po. So, ibig sabihin, wala na tayong iba pang pagbabasihan sa buhay na to para malaman natin ang layunin sa ating buhay, kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga po, ang pag-aaralan po natin, ang layunin ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Ang layunin ng Diyos sa kanyang salita. Naalala niyo po ba yung statement of faith natin tungkol sa Biblia? Parang hindi. Sino po rito nakapakinig kay Pastor Ferdy yung tinuro niya tungkol sa Biblia bilang salita ng Diyos na hindi nagkakamali? Naalala niyo po? Sigurado kayo. Pang-ilan siya sa statement of faith? Pang-ilan? Huli mo na, pastor. Pang-ilan? Pang-apat? Sino nagsabi nun? Pang-ilan siya sa statement of faith? Ang layo. Pang-una, mga kapatid. Pang-una. Kailangan una siya. Una ang Biblia na matutunan natin, o yung ating statement of faith, yung ating pinaniniwalaan tungkol sa o pinanampalatayaan tungkol sa ating Diyos. Kasi siya ang saligan ng lahat ng iba pa nating pinaniniwalaan tungkol sa ating Diyos. Amen po? Kasi magmula na, di number 1 siya, yung Biblia. Lahat na nang sumunod doon, from 2 hanggang 10, 11, lahat yon manggagaling na sa Biblia. Kung sino ang Diyos, yung kalikasan niya, yung 3 persona, etc. Ano po. Kasi kung ikaw gusto mong maghayag ng salita ng Diyos at sabihin mong namatay sa iyo ang Panginoong Jesus, siya lang kaligtasan mo, paano mo nasabi, tanungin kang ganun? Kung wala kang masyadong nalalaman sa kanyang salita. So tingnan natin mga kapatid sa ang layunin ng Diyos sa kanyang salita sa 2 Timothy chapter 3, 10 to 17. Yes. Okay, dito yung una po, sis. Okay, basahin ko muna po. Marami nagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating panahon sa iba't ibang kaparaanan at kadahilanan, iba-ibang platform at medium na ang ginagamit ng mga tao upang ipahayag ang salita ng Diyos. Di ba po? Napakalaking convenience, komportable tayo, meron tayong internet, napakadali natin kailangan lumabas ng bahay para pumunta sa Bible study, etc. No, pwede tayo mag-online. Nalala ko po, ewan ko pong sa mga kabataan, noon po kasi, ng many years ago, nung nando pa kami sa Makati, natatandaan ko po, linggo-linggo, merong grupo ng mga babae at lalaki, mga babae ang haba ng suot, ang haba ng buhok, yung iba sa kanila mahabang buhok, nakaputi. Mga lalaki naka long sleeves, nakakurbata, tapos pupunta sila, may kanya-kanya silang assignment na bahay, kakatok sila at magbibigay ng leaflets, no? Meron pa po bang ganyan ngayon? Meron pa rin. Pero dati kasi madalas, no? Linggo-linggo, meron kang makikita gano'n. Kaya pag makikita mo na sila parating, medyo sasara ka na ng pintuan ng bintana. Kasi karamihan kasi sa kanila yung gumagawa niyan, mga Jehovah's Witness, no po. But anyway, ang ibig ko lang po sabihin, hindi kagaya ngayon, sabing ganun, mabuti ito sapagkat hindi nahadlang ang pisikal na distansya ng mga tao. Maaari nang magawa ang pag-aaral at
pagpapahayag online. Kasi malaki ko tutusin, tipid rin ang online Bible study, di ba po? Nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos na hindi natin kailangan magbihis, lumabas, sumakay, mamasahe, at pagka napagod ka, ginutom ka, kakain ka sa labas. No po. So, mabuti sapagkat hindi nahadlang ang physical na distansya ng mga tao. Mabuti rin po sapagkat marami ang maaring maabot ng salita ng Diyos, lalo na pag Zoom ang gamit. Kagaya, Pastor Ferdy, yung ating coaching and mentoring, inaabot ng ilang daang tao nakakapakinig doon sa Zoom. O mga 600, baka kaya pa ng 1,000. So, napaka-convenient at useful, functional, nang meron tayong technology ngayon. Amen po? Pero ganun pa man, sabing ganun, ngunit, yung nakabold sa black, hindi lahat ay wasto ang paggamit at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi ating nakikita na ginagamit ng ilan ang salita ng Diyos upang magpayaman lamang. Sa Facebook lang minsan may makikita ka doon, click amen if you agree that Bible should be taught in ganyan-ganyan. Nakikita niyo po yun sa nyo? Sa Facebook nyo. Siyempre, pag lahat mag-amen, kikita ba doon, mga kapatid? Kikita, no? Yun. So, kumikita sila, yung mga nagpa-vlog, etc. Kumikita sila. Sabing ganon, pagka ganon ang dahilan, magpapayaman, parang hindi tama. Ang ilan, sabing ganon, hindi wasto. Hindi lahat ay wasto. Tapos ang ilan naman ay ginagawang agimat ang salita ng Diyos. Paano bang ginagawang agimat? Yung may mapapanood ka na preacher, sabi niya, hindi babagyo sa Antipolo. Pero may parating na bagyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, hindi tayo babagyoin dito. Ginagawang agimat ang salita ng Diyos. Ang ilan pa ay pinangtatakip ito sa kanilang hindi mabubuting gawain. Ayun, pero nagsishare. Yung iba pa nga, ginagamit yan para magparinig. Kung meron kang nakasama ng loob, ginagamit yung salita ng Diyos. Parang ang purpose mo pala doon, paringgan mo yung yung may kasalanan sa'yo, yung may atraso sa'yo. At kung ano pang maling paggamit ng salita ng Diyos. Sa ganitong mga kadahilanan, mahalaga, mga kapatid, na ating maunawaan kung ano nga ba ang pangunahing layunin ng salita ng Diyos sa atin. Kaya atin pong pag-aralan mula sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3, 10-17, babasa po tayo mga kapatid. Handa po ba kayo magbasa ng mahaba at maraming beses? Dapat handa po tayo. Okay, so on 3, basa po tayo. 1, 2, 3. Niligtas ako ng Panginoon. Gayun din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang malinling lang ay patuloy na manlilin lang at sila man ay malilin lang din. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Tuloy pa po, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magaganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Salamat po sa pagbasa. Sige po, tuloy po natin. So, ang sasagutin natin ngayong umaga, mga kapatid, ay kung ano nga ba
ang layunin ng salita ng Diyos sa atin. Kayo po ba mga kapatid, iniisip nyo rin po ba yon kung ano o may layunin ba ang Diyos gamit ang kanyang salita? So una, layunin nito na iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Layunin nito na iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tuloy po. So balikan natin, sabing ganon, yung binasa natin kanina, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo na at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. So, yung mga nagturo nito sa iyo, kasi si Timothy, mga kapatid, ay kumbaga protege siya ni Apostol Pablo. Mentor niya si Pablo. So, maliwanag na si Apostol Pablo ay nagturo. Isa sa mga, kasi mga nagturo kay Timoteo. So, isa si Pablo sa mga nagturo kay Timoteo. Pero mula pa sa pagkabata, alam mo na, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kasi mula pagkabata, si Timoteo kasi ay nasa pamilya na parang napaka-religyoso, lalo na ng kanyang nanay at kanyang lola. Pero kasi yung tatay niya, Griego yata, kung hindi ako nagkakamali. At yung kanyang lola at nanay ay talagang maalam sa kasulatan, sa lumang tipan, ano po. Kaya sabing gano'n ni Apostol Pablo, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga kapatid, yung puntong yan, wala pa tayo hindi pa nabubuo ang New Testament. Tama po ba? So ang kasulatan na meron sila nung panahon na yan at ang tinutukoy ni Apostol Pablo na banal na kasulatan ay yung nasa lumang tipan. Amen po? So, ibig sabihin, tingnan nyo po ang sabing ganon, may kapangyarihang magbigay ng karunungan tungo. Hindi sinabing tungkol. No? May kapangyarihang magbigay ng karunungan, hindi sinabing tungkol sa kaligtasan, pero tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, hindi dapat manatili lamang ang malalaman mong sa kasulatan, sa banal na kasulatan, hindi mananatili lamang na lamang isip o sinasabing head knowledge. No? Kung hindi, dapat yung natututunan natin ay magdadala sa atin sa kaligtasan kasi yan ang layunin ng Diyos. No? Tungo, magdadala sa atin sa kaligtasan sa pamamagitan, wala nang iba, ng pananampalataya sa Kristo Jesus. Amen, kapatid? Pakituloy po. Ayun, yan na. So ito po, basahin ko lang po. Okay po ba kayo? Ako? Okay ba ako? Amen. Para kay Apostol Pablo, ang banal na kasulatan ang magbibigay sa tao ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang banal na kasulatan na tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang salita ng Diyos. So sa umpisa pa lang mga kapatid, nandun na ang salita ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa sino mang tatanggap at mag-aaral nito. Mula sa lumang tipan na mayroon na silang sa panahon na yon, at sinasabi niyang alam na ni Timoteo mula pa sa pagkabata niya. Pinapakita nito na naturuan si Timoteo ng mga aral mula sa banal na kasulatan simula pa sa kanyang pagkabata. Ang mga aral at pahayag ng Diyos sa banal na kasulatan ay tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ating tingnan ang ilang mga pahayag ni Apostol Pedro at ni Felipe tungkol sa kaligtasan mula sa pananampalataya sa Panginoon na hinango sa mga naipahayag na sa lumang tipan. Kasi po mga kapatid, kung naalala niyo po, pinaliwanag sa atin ni Pastor Ferdy na yung Biblia, hindi siya nagkakamali. No po, saligan nga yan ng lahat ng ating pinaniniwalaan at pinanampalatayaan. Kaya naman, yung mga apostol sa kanilang mga unang ministry at kahit ang Panginoong Hesus mismo, nagre-reference o nagre-refer sila sa lumang tipan upang patibayan, patunayan ang katotohanan sa salita ng Diyos. So tuloy po natin, mga kapatid, ang pangangaral ni Apostol Pedro. So, pakibasa nga po sa Gawa 2,
from 14. 1, 2, 3. Amen. Yan ang palagay ninyo. Amen. So, i-refresh lang natin sandali mga kapatid. Hindi ba pinangako bago umalis ang Panginoong Jesus, bago siya nag-ascend, umakyat uli sa kanan ng Panginoong Diyos Ama, ay may pinangako siyang sinugo na banal na espiritu. Ang sabi niya, wag muna kayong aalis ng Jerusalem. Alam niyo mga kapatid, ang naging reflection ko po dito, kasi yung Pentecost po yan, di po ba? Nung may outpouring ng Holy Spirit. Galing siya, 50 days before that, ay yung Pentecost. Passover. Tapos noon, Feast of the Pentecost. Kaya siya Pentecost 50th. Kasi yung pagitan ng Passover sa Pentecost is almost 50 days. But anyway, kasi yung ganyang mga feast o festival ay talagang well and most celebrated yan. At dumadayo yung mga Hudyo galing sa iba-ibang bayan. Kasi nung panahon na naging captive ang Israel ng Babylonia, na-exile at na-disperse ang mga Hudyo sa iba-ibang bayan. Pero pag Passover at saka Pentecost, pumupunta sila, dumadayo sila. So marami po yan, di po ba? Mga kapatid, marami yan. At doon nangyari, ang reflection ko po kasi mga kapatid, nakakamangha ang pagmamahal sa atin ng Diyos, no? Yung kung paano niya gusto tayong maligtas. Lahat ng ginagawa ng Diyos nasa tamang timing. Perfect timing. Yung Pentecost, if it's not the most celebrated, it's one of the most celebrated na event sa Israel. Dadayuin siya, 1,000 tao. 1,000 tao ang makakarinig, no, at makaka-witness. In fact, daming naka-witness sa outpouring ng Holy Spirit. Andyan yung 12 disciples natin at sila yung unang napuspos ng banal na spirito. Tapos sabing ganon, kasi karamihan po sa mga apostol, Galilean sila. No? At ang Galilean, medyo kilala sila na hindi masyadong mataas ang educational attainment. Hindi sila masyadong educated. Kaya nung napuspos na ng banal na spirito ang mga disciple ng Panginoong Jesus, nagsalita sila, yung isang manifestation o yung pinaka-manifestation ay speaking in tongues. Nagsalita sila sa iba-ibang wika. So sabi nung mga dayo, mga Hudyo rin at mayroong ibang hindi, paano nakapagsalita itong mga Galilean na to? Parang ganito po yan mga kapatid. Halimbawa, Sister Chrissy, ano ka ba? Bisaya, Ilocano? Ay, Tagalog. Anyway, kunyari Bisaya ka, Ilocano ko. No? Bisaya siya, Ilocano ko. Narinig ko, Sister Christy, nag-Ilocano. Anyamat din. Bakit niya alam yung salita ko? Parang ganon. Ganon po ang nangyari. At nagtataka na medyo na-confuse. Yung iba namangha, yung iba akala, lasing. Lasing sila. Alas 9 pa lang daw ng umaga. Pero alam niyo, sa Pilipinas, merong sa umaga pa lang lasing na. May kapitbahay kami dati, pinapatago niya yung alak niya sa amin kasi ayaw niya makita na asawa niya. Yun po, yun ang kape niya, yung alak. Inaalmusal niya yan. Kaya pag nagsalita siya, para siyang si President BBM. Nauutal. Utal-utal. Tapos, suray-suray, no? Pero ito, hindi ganun sa culture ng Israel. Kaya sabi ni Apostol Pablo, alas 9 pa lang ng umaga. Kaya hindi sila lasing. At that point, mga kapatid, sa puntong yon, sinamantala ni Apostol Pedro ang ipahayag ang balita ng kaligtasan. At nag-reference siya kay Joel. Kasi yung pagdating ng banal na spirito ay inihayag bilang propesiya
no, ni Prophet Joel. Verse 16, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Take note mga kapatid, sa puntong yan, nag-umpisang mangaral si Apostol Pedro. Libo-libo ang nakakasaksi. Tuloy po natin, kapatid. Ang pangangaral ni Apostol Pedro, pakibasa po ulit. On 3. 1, 2, 3. Amen. So, parang nagko-quote si Apostol Pedro sa prophecy ni Joel. Sister, paki-forward nga po. Ayan. So, kinolor code ko po. Lahat ng magkakaparesang kulay sa sinabi ni Apostol Pedro at saka dun sa nakasulat sa nakatala sa propesya ni Joel. Yan po yung pagkakaparehas po nila. Of course, merong konting pagkakaiba sa construction ng sentence, po. Pero tingnan niyo po yung sa pula, parehas no sinabi sa verse 17 sa gawa at sa 28 kay Joel, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Sa Joel, ipagkakaloob ko ang aking spirito sa lahat ng tao. At yan exactly ang nangyari sa day of the Pentecost. Okay, tapos dahil doon, anong nangyari? Nakakapagpahayag ang lalaki at babae ng mensahe ng kaligtasan. Kaya banda dito sa 21 and 32 mga kapatid, anong sabi doon sa propesya ni Joel, prophet pala. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. O sa 21 sa gawa, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Anyone who call upon the name of the Lord will be saved. Call upon. Pag tumawag, may pagkilala ka sa Diyos. Meron kang dependence sa Kanya. Tinatanggap mo at kinikilala na siya ang nag-iisang Diyos. So, maliligtas ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen po? Tandaan niyo po, alam niyo po itong Prophet Joel na to, nung sinulat niya po yung propesya niyan, is about 800 years ang pagitan sa New Testament, mga kapatid. 800 years po na isulat na po yan. Okay, sa tunod po, sa gawa 2, pakibasa po on 3. 1, 2, 3. Si Jesus na taga Nazaret, amen. Ang Jesus na ito na pinagkaloob niyo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay pinapako ninyo at pinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang mga salita ko ay napuno ng galak. So kanina po, nalaman natin na yung tungkol sa outpouring ng Holy Spirit ay nai-prophesy ni Prophet Joel. Amen po. Ngayon naman, sa pagpapatuloy ng pangangaral ni Apostol Pedro, sinasabi naman niya ngayon yung prophecy o ipinahayag ni Prophet David nung panahon niya. At yan may difference na mga 1,000 years po, mga kapatid. Mula nang naisulat, sa awit, ni Haring David, ang tungkol sa Panginoong Hesus. Dito, tuloy po natin. Thank you. Dito, mga kapatid, ang sinulat ni Haring David ay yung tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito po yan sa
27. Again, yung magkakaparehas ang kulay, yan ang magkakaparehas ng sinasabi. Na po, maaari nyo na lang pong i-take note and then probably sa sariling oras ninyo ay daanan nyo po siya uli. But anyway, yung verse 27 at saka verse 10 sa awit, ang tumutukoy dyan ay yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kasi sabing ganon, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Kaya nga mga kapatid, sa unang bahagi na nitong awit 16, 7 to 11, sinasabi ni Haring David dyan na meron siyang katiyakan, meron siyang kapanatagan, meron siyang inner peace, no? Knowing na ang Panginoong Hesus ay mabubuhay na muli at pabalik sa kanyang kaluwalhatian, no? Kaya merong pag-asa. Yun ang sinasabi, nagagalak daw si Haring David dahil meron siyang pag-asa rin na hindi mabubulok ang kanyang sa daigdig ng mga patay. Amen po? Nakakasunod po kayo? So again, ginagamit ni Apostol Pedro ang lumang tipan, ang kasulatan, ang banal na kasulatan, at this time, si Haring David ang nire-reference niya po. So, pangalawang bagay tungkol sa Panginoong Hesus, yung kanyang muling pagkabuhay. Tuloy po natin, Gawa 12:14 to 36. Sige po, 1, 2, 3. Tinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan, mga kapatid. Na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing. At naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay at ipinahayag niya ito. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok sa kanyang. Amen. Balik po tayo. Sandali po. Thank you. So, tingnan niyo po verse 29. Sabi daw po ni Haring David, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo. Si Apostol Pedro po pala. May katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Kasi si Haring David, andun pa rin, nung panahon na yan, yung kanyang katawan na inilibing, nandun pa rin daw sa libingan. Pero ang Panginoong Hesus, sa nakita, sabing gano'n, noon pa man, nakita na ni Haring David na muling mabubuhay. Kaya may pag-asa, may kagalakan sa puso ni David, knowing na siya din sa takdang panahon ay mabubuhay na muli. Amen po? Yun yung pag-asa. Tuloy po natin. So again, nag-reference pangalawa kay Haring David sa pangangaral ni Apostol Pedro ng balita ng kaligtasan. So sa Gawa 2:14 to 36, ang Hesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa mga pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. So parang binavalidate ng mga reference na to sa lumang tipan yung nangyayari na at mangyayari pa. Amen po. Kung maalala po natin, sa prophecy ni Daniel, 70 weeks, tama po, no? Yung 69 weeks, tapos na, tama po? Nangyari na. Isang week na lang. At yun, wala pa tayo doon. No? May pagkakataon pa tayong talagang maihanda nating mabuti ang ating mga sarili. Mapag-aaralan natin yan maya-maya ng konti. Pero ang ibig ko lang pong sabihin, yung pinrophesy ni Daniel sa 69 weeks, kasi yung 62 weeks doon tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus eh. No, yung unang 7 weeks ay sa rebuilding of Jerusalem. And then yung 62 years na pagdating ng Panginoong Hesus. At ang lahat ng yan, naganap na po ba o hindi pa? Ay, di ba? Naganap na po, di ba? Wala. Ang Panginoong Hesus nandun na sa
kanan ng Diyos Ama, no? Naganap na yun yung 69 weeks. So, ano pa ba ang dahilan, mga kapatid, para hindi tayo maniwala sa mga pinahayag o pinrophesy ng banal na kasulatan tungkol sa mangyayari sa hinaharap? So, tuloy po natin. So, hindi, dun pa. Okay, thank you. Verse 34, hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. So, Panginoon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sinabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Amen po, maupo ka sa kanan ko. Verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Alam niyo po, talagang puspos dyan si Apostol Pedro ng Banal na Espiritu with boldness, yung tapang niya. Kasi alam niyo po, dun sa crowd, nandun yung mga saksi ng ipinako ang Panginoong Jesus. Andun sila. Sabi niya, yung pinako niyo sa krus, ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Amen po? Amen. Kasun po. Kaya, tingnan niyo eto, nilaktawan ko, pumunta ako sa verse 41 because gusto ko pong bigyan ding emphasis, mga kapatid, yung sinabi niya, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nagliligtas ang salita ng Diyos. 3,000, imagine. Isang araw, isang event. 3,000 ang naniwala sa ipinangaral nila Apostol Pedro. Kaya, ang isa pang gusto ko rin pong i-share sa napagtanto ko at nawa, mapunta rin ako sa ganung, conviction at commitment na mga kapatid, mag-take advantage tayo ng bawat pagkakataon, makakapag-share tayo. Kaya nga pagka may Bible study o ganitong pagtitipon, no po, laging sinasabi ng ating Pastor Ferdy, maging sila Sister Cora, si Ate Son, si Elder Ray, na pag may bagong dumadating, may bagong attendee o bisita, no, sinasabi hindi nagkataon na kayo ay narito. Kasi totoo, mga kapatid. Alam nyo, tinakda talaga ng Panginoong Diyos yung araw ng Pentecost, kasi yung dami ng pumunta doon, at tinapat yung outpouring ng Holy Spirit, at pinangaral ang balita kaya nga mabuting balita ng kaligtasan. Kasi yung pangaral ay para sa ating ikakabuti. Talagang mabuti at magandang balita ng kaligtasan. 3,000 ang naligtas sa oras na yan, mga kapatid. Amen po? So, gayahin natin at mga kapatid, inaano ko po sa ating lahat na tayo bilang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, na tayo rin po ay lahat ng pagkakataon, no? Wherever that is, whenever that is, kung saan man yan, kung kailan man yan, pag may pagkakataon, makapaghayag, no? Kung sa eskwela man, sa opisina, sa mga kamag-anak, pag may gathering kayo, no? Magbahagi po tayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Okay, tuloy po natin. Ang sulat ni Apostol Pedro. So ito, basa na naman po kayo. 1, 2, 3. Ng hirap ay bahagi sapagkat parang matamlay na, lalambot na sila. Nangihina na. O nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatulungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga na inyong mga
kaluluwa. So, ito sulat naman to ni Apostol Pedro, no po. So, hin-highlight ko po dyan, ito magre-reference naman siya kay Isaiah. Kay Isaiah, ang daming prophecy tungkol sa Panginoong Hesus mula sa kapanganakan o pag-infanticipate, pagbubuntis ng Virgin Mary, no po. So yung virgin birth ng Jesus Christ, nasa Isaiah din po yan. At hindi lang yon, nakalagay din po dyan yung tinamong o paghihirap, mga sakripisyo ng Panginoong Jesus, no po. Sabing ganoon, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Samantalang wala naman siyang naging kasalanan, no po. Nag-iwan daw siya sa atin ng halimbawa na dapat nating lubos na tularan. Ano daw po yung iniwang halimbawa ng Panginoong Hesus na dapat nating tularan? Ang Panginoong Hesus ay hindi nagkasala, no po? Hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagbanta, pinaubaya ang lahat sa Diyos na makaturungan kung humatol. Amen po? So ito po yung reference naman po niya. Yan. So itong mga nakasulat sa sulat ni Pedro ay nireference niya, hinango niya sa prophecy ni Isaiah. Yan. So basahin ko na lang po sa verse 6. Pero bago po yan, sinasabi rito yung dinanas ng Panginoong Hesus. Binugbog, gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Alam niyo po kung yung kay Prophet Joel ay mga 800 years ang pagitan, yung kay Haring David 1,000 years ang layo mula nang naisulat yon sa New Testament. Ito po mga 600-700 years po, ganun po, no? Pero nangyari na po ito, 'di ba? Sa puntong ito nangangaral siya na matay na ang Panginoong Hesus, nabugbog, no? Pero sa kanyang dahil siya ay binugbog, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, binugbog dahil sa ating kasamaan, gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya, at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kapurusang na tayo ang dapat tumanggap. Hindi po ba napakadakila na ating Diyos? Ganun. Totoo ba? Dakila. Ang hina ng ano. Amen po ba? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. No? Lahat yan tinanggap, pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Kaya talagang pag maririnig mo ang kwento sa Panginoong Hesus, ewan ko na lang kung hindi ka pa sasambasaan niya, kung hindi ka magmamahal sa Kanya, kung hindi mo pipiliing panampalatayaan siya. Ang pag-asa natin, nangyari na, namatay ang Panginoong Hesus, nabuhay na muli, at umakyat sa langit sa kanan ng Diyos Ama. Nangyari na. So, yun, very significant po yung mga pangyayari niyan sa buhay ng Panginoong Hesus. Kasi ibig sabihin, yung may pag-asa tayo na mangyayari po sa atin yan. May pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian na kasama ang ating Panginoong Diyos, no po, ang Panginoong Hesus. So, ang lumang tipan, yung banal na kasulatan sa lumang tipan, no, ay salita ng Diyos na noon pa man may balita na ng kaligtasan. Kaya sa panahon ng mga apostol, disipulo ng Panginoong Hesus sa New Testament, napakahalaga sa kanila na mag-refer sa lumang tipan. Kasi mabisa po yun eh. Effective yun. Parang binavalidate yung mga hinula. No? Binavalidate, nangyari eh. Nangyari na. Ano pa ba ang hindi mo pananampalatayaan? Ano pa ba ang hindi mo paniniwalaan? Amen po? Tuloy po natin. So ayan, so far, nag-reference kay Joel, kay David, at kay Isaiah. Ngayon naman, mga kapatid, tingnan natin yung nangyari. Maga pa naman, no? Tingnan naman natin yung nangyari kay Felipe at sa eunuch o eunuko. So, basa po ulit, Gawa 8:26-37. Sige po, 1, 2, 3.
ng reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni propeta. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Amen. Doon muna po tayo, sis. Thank you po. Tingnan niyo po yung sinabi ng anghel. Si Felipe or si Philip po ay isang evangelist. Siya po ay evangelist. Obvious naman kasi maghahayag siya ng salita ng Diyos. Tapos ang instruction sa kanya, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi daw yun dinadaanan ngayon. Alam niyo po, pagka nilayo ng Diyos, pag tinakda niya, walang mahirap, walang imposible. Kasi kahit madalang ang dumadaan doon, may dumaan na maliligtas, yung eunuch. Yung eunuch, sabi ay, ang tawag dito, Roman treasury officer. Yeah, pumunta nga doon si Felipe. At so dito na lang tayo sa verse 30. Tumakbong lumapit si Felipe at narinig niya binabasa ng pinuno ang aklat ni propeta Isaiah. Okay. Yung si eunuch, ibig sabihin, kung nagbabasa siya sa aklat ni Isaiah, ibig sabihin parang may gusto siyang matutunan. Amen po? So nakikita yun ng Diyos. Ito, pwede ito maligtas. Kasi open siya sa tungkol sa Word of God. Opo. So, tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Yan, tuloy na po natin, sis. Sagot naman nito, sagot daw ng eunuch, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Oo nga naman. Pero kung tutusin, halimbawa kung ako lang, babasahin ko yung hindi ko agad maiintindihan yun no po? Kaya merong mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi yun ang mismo ang sinabi ng Panginoong Hesus, yung sa Great Commission, di ba? Sabi niya, gawin yung alagad ang lahat, no? Sa lahat ng bansa. No? Turuan nyo sila sa lahat at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. So, tinanong paano daw niya maunawaan kung wala magpapaliwanag sa kanya. Yun ang purpose ni Felipe. Nandun siya para ipaliwanag sa eunuch. Si Felipe ay nanyahan siyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Again, mga kapatid, yung eunuch, nagbabasa siya sa Book of Isaiah. Amen po? Sabi ganoon, so ito yun, tapos yung susunod, sis, ayan. So nagtanong kay Felipe yung eunuch, sabihin mo nga sa akin, sino bang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? No? Si Isaiah ba, tinutukoy niya yung sarili niya dito? Simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Ngayon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Agad-agad yung response, no? Nung eunuch, sumagot ang pinuno, sumampalataya ko na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Amen po? So, meron na namang naligtas. Ang salita ng Diyos. Nagtanong siya, binabasa niya yung aklat ni Isaiah. Hindi niya maintindihan. Sabi niya kay Felipe, paliwanag mo nga to sa akin. No? So, nandun yung desire niyang malaman. No? At dahil doon, nung maipaliwanag sa kanya ni Felipe, tumanggap siya. Nagpabaptize na siya agad. Nagpabaptize na siya agad. Tingnan mo, may tubig dito. Bautismohan siya, sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kong sumampalataya ng buong puso. Diba sabi naman ng salita ng Diyos, yung maghahayag na ang Panginoong Hesus ang Diyos, ang Mesiya, no? Ilahayag ng kanyang bibig ay maliligtas. Amen. So tumanggap yung eunuch at siya ay naligtas. Tuloy po natin, ang salita ng Diyos, yung layunin niya,
sa kanyang salita ay upang iligtas tayo. At mga kapatid, kung babalikan natin kay Joel, nakalimutan ko lang ipunto, sabi ganun sa lahat ng tatawag sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin, hindi lang Hudyo, no? Lahat. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay para sa lahat. Amen. So tuloy po natin. Pinapakita ng mga talang ito na sa lumang tipan pa lamang ay naipahayag na ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi pa man malinaw para sa mananampalataya kay Yahweh sa lumang tipan ang tungkol sa Panginoong Hesus, malinaw naman sa kanila na mayroong darating na Mesiyas upang sila ay iligtas. Dumating ang Mesiyas, ang Panginoong Hesus, at tinubos niya mula sa kasalanan ang sanlibutan. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli at pagkatapos ay umakyat sa kalangitan sa piling ng Diyos Ama. Ito ang mabuting balita na ipinahayag ng mga naunang alagad. No? At ang sino mang sumampalataya ay naliligtas at naibibilang sa iglesia ng Panginoong Hesus. Hindi ba talagang mabuting balita? Amen po? So lahat ng nandito, yung mga sinabing dyan, nadaanan natin, yung sinabi ni Prophet Joel, Prophet David, ni Prophet Isaiah. Ang lahat ng yan ay ang nilalayon ng salita ng Diyos ay para magdalhin tayo sa kaligtasan. Amen. Tuloy po natin. Ayan na ba yun? Karugtong pala. Okay. So, sahin ko lang po, tayong mga mananampalataya ngayon ay naligtas na din sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Nangyari ito sapagkat narinig natin ang mabuting balita na mula sa salita ng Diyos na sa panahon natin ngayon ay ang Biblia, ang luma at bagong tipan. Nakilala natin ang Diyos at nalaman natin ang kanyang layunin sa paglikha sa tao mula din sa kanyang salita. Mula din sa kanyang salita ay nalaman natin ang kalagayan ng tao na hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, hindi naisin ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Mahal na mahal tayo ng naglikha sa atin. Hindi niya nais na sino man ay mapahamak. Kaya patuloy. From Genesis pa lang, may prophecy na, Genesis 3. Mismo ang Panginoong Yahweh nag-prophesy tungkol sa Panginoong Hesus. Hindi naisin ng Diyos na sino man na mapahamak, kaya patuloy ang pagbibigay niya ng pagkakataon sa mga tao upang maligtas at makapagbalik loob sa Kanya. Kaya talaga, Lord, thank you, no? Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi daw tumitigil ang Diyos, no? Mula nang likhain niya ang sangkatauhan. Okay, ang kanyang ayan, mga kapatid. Ito. Kapit. Ang kanyang kinakatuwang para maisagawa ito ay sino? Ang kanyang mga alagad na nagsisikap sundin ang utos na humayo at ipahayag ang mabuting balita. Bilang bahagi ng Iglesia ng Panginoon, kasama tayo sa inaatasan na magpahayag sa mabuting balita. Bahagi tayo yung ng iglesia, di ba po? Kung saan ang Panginoong Hesus ang ulo. Tayo ang katawan, no? Di ba? Ang katawan kompleto. Kung anong kailangan nating gawin, no? Madali kung kompleto. Pero kompleto man, kung di naman gumagana ang isang parte, mahirap pa rin, di ba? Halimbawa, kakain ka. Yung kamay mo, di ba, gamitin mo pagkain. Subukan nyo kaya kumain na hindi gamit ang kamay. Halimbawa, yung kamay mo, na-stroke, namatay, ayaw gumana. Hindi ba mahirap, no? Hindi magiging maano ang buhay kung ganon. Parang ganito rin po, mga kapatid. Tayo bilang iglesia ng Diyos, lahat tayo dapat magkakatuwang sa paghayag ng mabuting balita. Kasi kung kayo po, gusto nyo ang pamilya nyo maligtas, no? Meron din po tayo dapat gawin. At saka yung meron din tayong, dito? May puso din tayo na isipin natin, itong taong to, oo, kailangan, malasakit. Amen, Sister Cora. Malasakit, no? Na makatulong din tayo sa iba para maligtas din sila. Kaya sabing ganun dito, bilang bahagi ng Iglesia ng Panginoon ay kasama po tayo sa inatasan na magpahayag ng mabuting balita. Ayon nga kay Apostol Pablo sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig
O naman, po. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ano nga naman ang pananampalatayan mo? Sino nga naman ang pananampalatayan mo kung walang naghayag nito, walang nagsabi sa inyo, walang nagpaliwanag, no? At paano naman may magpapaliwanag o may magtuturo kung walang, hindi, ibig sabihin, nag-aral, yung magtuturo, nag-aral din. Oh. No? So, tayo mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating pastor, Elder Ray, ating mga Sister Cora at Ate Son, at iba pang Bible study leaders natin dito, no? Hindi para makinig lang tayo lagi, no? May bahagi daw tayo para mag-share ng balita ng kaligtasan. Meron tayong share mga kapatid. Gawin natin one way or the other. Gumawa tayo, kumilos tayo para yung sentro o yung pinaka-goal na makapagligtas tayo ng kaluluwa ay ma-fulfill, mangyari. Amen po? So kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang mga bagay tungkol kay Kristo ay nalalaman natin sa salita ng Diyos, ang Biblia. Makilahok tayo sa layunin na ito ng Diyos, ang pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa bawat pagkakataon na binibigay ng Panginoon ay ating ipahayag ang mabuting balita sapagkat ito ang layunin ng kanyang salita. Amen po? Okay, moving forward. So, pangalawa pa lang. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa kanyang salita? Pangalawa, layunin nito na turuan tayong mamuhay na maka-Diyos. Amen. So, basa po mga kapatid. 1, 2, 3. Malapit na. Ang lahat ng bagay at sa pagkamaka-Diyos, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin, sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, binigay niya sa atin ang kanyang mga mahalaga at dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa, nakabahagi kayo sa banal na kabanalan ng Panginoong Diyos. No, sa unang part, pinagkaloob na daw sa atin ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkamaka-Diyos. Yung para makapamuhay tayong maka-Diyos. Binigay na daw ang lahat ng bagay tungkol dito. At paano sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Panginoong Hesus na siyang tumawag sa atin. Tapos dito mga kapatid, kung tayo ay tinawag, dapat tayo ay makabahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. Makabahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. Ito yung sinasabing sanctification, Pastor, no? Sanctification. So pagka ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, dapat ang dating pagkatao ay wala na, kung ay bagong nilalang na, new creation. At ang bagong kalikasan mong yan ay kalikasan na kagaya ng kabanalan ng Panginoong Jesus. Amen po? So, sanctified. Ibig sabihin mga kapatid, dapat nakikilala ka ng mundo na hindi ka makamundo, na hindi ka kaisa sa kanila. Dapat yung puti, nakikita siya versus sa itim. Ano ka, mag-i-stand out ka dapat. Ibig sabihin, paano ka mag-i-stand out kung puro kasama mo nagiinuman? O naninigarilyo. Pag may nakakita sa ibang tao, isipin ba nila, hindi yan kasama dyan, hindi yan naninigarilyo, hindi yan nagiinom. Alam, kilala ko yan. Hindi naman lahat kilala ka. Pag nadaanan kang ganyan, kasama ka sa mga nagiinuman, kung ano pa, na hindi magandang ginagawa, isipin nila kasama ka nila, kagaya mo sila. Yung ginagawa nila, maaaring ginagawa mo rin. So, pero hindi dapat ganun, no? Ang tinawag ng Diyos at nakiisa na sa Panginoong Hesus, dapat siya ay sanctified o bukod, na ibubukod siya. Nakikita sa iyo na hindi ka kagaya ng sanlibutan. Amen po? Makabahagi tayo sa banal na kalikasan ng Diyos.
Dahil sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang mga taong kilala at mananampalataya sa Panginoon ay maliligtas nga. Nalinis at pinabanal ng mga mananampalataya dahil sa Panginoong Hesus. Ang kabanalan na ito ay kinakailangan ipamuhay ng mga Kristiyano. Hindi naman po kailang maghaka-haka at gumawa ng sariling kaparaanan upang magawa ito ng mga Kristiyano, sapagkat ang Diyos din naman ang nagbigay ng kaparaanan kung paano makakapamuhay ng makatiyos. Di po ba? Ang Diyos sa pag-aaral natin ng kanyang salita, nilalayon nito na tayo turuan kung paano tayo makapamuhay na maka-Diyos, na makabahagi sa kabanalan ng Panginoong Hesus. Tuloy po. Amen. So paano ba tayo makakapamuhay na maka-Diyos? Una, aralin at unawain ang salita ng Diyos. So basa mga kapatid, konting tiyaga pa. Ganyan talaga ang anak ng Diyos, nagtsatsaga. Amen po? At nakikinig. Amen? Okay. Sige, on 3. 1, 2, 3. Ang aking ugali at layunin sa buhay. Pagtsatsaga at pag-ibig. Sa Antioquia. Napagtisan ko mga ito at sa lahat ng ito ay gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantala ang masasama at ang malilinlang ay patuloy na. Punta na lang tayo agad sa susunod. Sis, thank you. Ayan, okay. So balikan natin yung binasa natin noong umpisa. So 1, 2, 3. Ngunit ikaw at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So mga kapatid, patuloy daw. No, kagaya na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, magpatuloy siya sa mga aral. At totoo naman po, ang ibig sabihin na magpatuloy dito, nag-aaral ka at ina-apply mo ito. No? Kagaya ng sinabi na una nating binasa, na tinutularan daw ni Timoteo ang buhay ni Apostol Pablo. At kaya niya sinasabing magpatuloy ka sa mga aral, yung nauna nating binasa. Kasi kahit po sa mga panahon na yan, may mga huwad na propeta, may false teachers, at maraming nagpe-persecute sa mga Christians. Kaya si Apostol Pablo mismo, naranasan niya yon, no? At nasaksihan ni Timoteo yung persecution at paghihirap na dinanas ni Pablo. Ayun na tinatawag na nasaksihan ni Timoteo, so parang vicarious experience na yan, no? Parang na-experience niya na rin na dahil nasaksihan niya kay Pablo. So sinasabi ni Pablo, magpatuloy ka sa pag-aaral. Hindi ka pwedeng mag-banjing-banjing. Kasi pag dumating ang persecution o pagsubok o paghihirap, baka sangkadamputin, bumigay ka agad. Kaya magpatuloy. Mga kapatid, aralin at unawain. Kagaya nung napakinggan kong preaching. Sabi nga ng preacher, J.F. Mandaluyong po. Sabi niya, aralin mga kapatid at unawain, hindi lang basahin. Wag daw gawing pampatulog ang pagbabasa ng Bible, no? Yung binigay pa nga niyang example doon yung pagkatapos niya manood, mag-marathon ng mga pelikula, hindi pa rin siya makatulog. Sige, paano ba ako makakatulog? Magbabasa na lang ako ng Bible. Kinawang pampatulog yung Bible. Wag daw po nating gagawin yon, mga kapatid. Ano po? At wag nating masyadong gamitin ang internet, yung technology na meron tayo ngayon. Na wag nating hayaan maging hadlang yan. Kaya nga laging pinapaalala sa atin ni Pastor Ferdy sa umpisa, no, bago magpunta sa mensahe ng Diyos, sinasabi niya na yung mga cellphone nyo, makinig kayo, wag nyo may nagpipreach dito, nagpipreach din kayo dyan, no? Na kunyari, nakatingin kang ganun sa nagtuturo, sa harapan, nakatitig ka, pero tulog ka pala. Pwede ba yun? Nakatilat ang mata, tulog pala. Tulog ka pala. Para tuloy gustong sabihin nung speaker na,
Wag mo akong tingnan na para bang, ay wag, utang, ayoko na niyan. Marami na ako. Na wag mo akong tingnan na para bang nakikinig ka. Eh, hindi naman. Hindi naman pala. So mga kapatid, aralin at unawain. Kasi kung tulog ang isip mo, ang diwa mo, paano mauunawaan? Sabi nga ganun ng preacher, ginawa daw tulugan yung worship service. Ang naumpisahan niya na, magandang umaga mga kapatid, welcome, ganyan. Tapos nakatulog. Nung magising siya, nagpapaalam na. Na-miss niya yung turo. So, paano ka makakapamuhay na maka-Diyos? Amen po? Kung wala kang naunawaan sa inaral ng preacher. Ayan. So, magpatuloy sa pag-aaral. Tuloy po natin. Malapit na, konti na lang. Tuloy ko, Pastor. Ang banal na kasulatan ng Biblia sa ating panahon ay pinaniniwalaan salita ng Diyos. Ito na lang po sa last paragraph. Ang pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Diyos ay makakatulong lamang sa atin upang makapamuhay tayo ng maka-Diyos kung ang mga ito ay ating susundin at ipapamuhay. Hindi tayo nag-aaral upang dumami lamang ang ating alam. Nag-aaral tayo upang makapamuhay na, yun nga yung sinasabi ni Santiago sa Santiago 2, James 2, na yung sinasabi mong pananampalataya, dapat ipakita mo sa gawa. Yung ginagawa mo ang magpapakita, yung pamumuhay mo ang magpapatunay ng pananampalataya mo kung ito ay totoo ay hindi. Dahil sabi nga ni Santiago, kung sinasabi mo lang nananampalataya ka pero walang gawa, wala kang pinagkaiba sa demonyo. Kasi ang demonyo, nananampalataya at naniniwala din sa Diyos, kaya lang hindi siya sumusunod. So may pinagkaiba ka ba sa demonyo kung ganun lang sinasabi mo lang pananampalataya mo? Ang tunay na nananampalataya ay ipinamumuhay ito. Nakikita sa gawa, sa buhay, ang sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoong Jesus. So hindi lang dapat head knowledge o laman lang ng isip. No? It is meant for you to live it. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Amen? Tuloy po. Paano makakapamuhay? Sanayin. No? Ayan. So, iano ko na lang po. Bibilisan ko na lang. So, sinasanay pala, pinapractice. Sabi nga natin, kailangan gawin mo. Hindi lang salita. Kailangan sanayin. No, hindi porket nabasa mo yung manual ng how to ride a bicycle, na kumpleto mo na memorya mo step by step how to ride a bicycle, subukan mong sumakay. Paandar yung bisikleta, mapaandar mo bagad? Hindi. Kasi hindi mo sinanay kada step, di mo ginawa. Practice. Sabing gano'n, sanayin natin mamuhay na maka-Diyos. Paano ka magiging maka-Diyos kung hindi mo naman ginagawa in the first place? Kailangan gawin mo. Amen po? Kailangan ipamuhay natin. Sige, tuloy na po natin. Malapit na. Tayong mga mananampalataya nga ay pinaging banal ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Inaasahan ngayon sa atin ang mamuhay sa kabanalan. Ito ang pamumuhay na maka-Diyos. Magagawa natin ito kung ating bibigyang halaga. Bigyang halaga ang salita ng Diyos sa ating buhay sapagkat dito natin malalaman ang mga aral ng Panginoon at mga apostol tungkol sa buhay na maka-Diyos. Wala na tayong ibang hahawakan pa, panggagalingan. Wala na tayong ibang source ng kaalaman kung paano tayo mabubuhay bilang mananampalataya kung hindi ang salita ng Diyos. Po? So, layunin ng Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. No? Pangalawa, layunin ng salita ng Diyos, yung kanyang layunin sa kanyang salita ay upang tayo ay tulungang makapamuhay na maka-Diyos, no? Ang pananampalatayang may gawa. Sinasanay ito, inaaral, mga kapatid, inuunawa, at ginagawa. Sinasanay. Amen? So tuloy po natin. Sinasama. Layunin nito, ito yung pangatlo. So nakadalawa tayo, no? Layunin na iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pangalawa, layunin nito na matulungan tayo makapamuhay na maka-Diyos. Pangatlo, layunin nito na ihinda tayo para sa walang hanggang kaharian ng Panginoong Hesus. Amen. Kasi mga kapatid, magpasalamat tayo. Kasi nagsisikap mag-aral ang ating mga leaders, ang ating mga Bible study leaders para maipahayag sa atin yung mangyayari sa pangwakas. No?
nabibigyan tayo ng idea kung paano tayo maghahanda, no? Para sa walang hanggan. Naano niyo po ba yung mga tinuro so far? Di ba na umpisa ni Pastor Ferdy, yung sa end times, mga kapatid, tinapos ni Elder Ray. At ngayon nire-review tayo ni Brother Dencio online. Kaya i-take advantage niyo po yan. Hindi naman natin laging maririnig yan eh. Aralin natin at unawain at ipamuhay. Dahil para maihanda tayo sa walang hanggang kaharian ng Panginoong Hesus. Malapit na po. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. So wag tayo mag-banjing-banjing, maging masigasig tayo, magsipag tayo. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So gusto niyo po bang makapasok sa walang hanggang kaharian? Parang hindi lahat gusto. Meron ba rito hindi gusto? Mga kapatid, so maging masigasig daw tayo, magsipag tayo, mag-aral, unawain ang salita ng Diyos, ipamuhay ito at nang tayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon. Amen. Ayan. Okay, tuloy na lang po natin. Paano ba tayo magiging handa sa walang hanggan kaharian ng Panginoon, mamuhay na may katiyakan sa pagkatawag at pagpili ng Diyos? Yung pagtawag, dito 2 Peter 1:10-11, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Paano ba tayo tinawag at pinili? No? Sa pamamagitan tayo ay pinili ng Diyos sa ating pagkilala, pagtanggap at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nang nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, tayo ay pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Nabasa na po natin yan. Tuloy na po natin. Binibilisan ko na po. Pasensya na. Mamuhay. So, paano pa tayo magiging handa sa walang hanggang kaharian ng Panginoon? Mamuhay na may pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yung lahat na nangyari hanggang sa makabalik ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian sa langit, hindi po ba yan sapat para tayo magkaroon ng pag-asa, buhay na pag-asa? Magkaroon tayo ng inspirasyon, magkaroon tayo ng motivation, no po, para patuloy tayo, manatili tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, no? Maging masigasig tayo. Ang pinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng Panginoong Hesus ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Di ba po, binasi nga nila, hinahango nila, nagre-reference sila sa lumang tipan. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilan. Alam niyo po, hanggang umakyat o nag-ascend sa langit ang Panginoong Hesus, nakita yan ng kanyang mga disipulo. Nakita po nila yan. Nasaksihan po nila. Kaya sino pa ba ang pinaka-epektibong maghayag ng balita at mag-testify dito kung hindi yung nag-witness. 'Di ba? Yung witness kung sa korte nga no? Mabigat ang testimony pag-testify ng isang witness kasi nga nasaksihan niya. So, yung mga sinasabi, tinuturo sa atin ng mga apostol, no, kagaya ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, lahat ng alagad ng Diyos na nagtuturo ng salita niya, walang dahilan para hindi natin sila paniwalaan. Kasi nasaksihan nila, nakasama nila ang Panginoong Hesus. Lahat ng himala, no, na ginawa ng Panginoong Hesus, nasaksihan po nilang lahat yun. Amen po? Okay, so tuloy po natin. Mamuhay na may pag-asa nga po sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus. So, yun ang pag-asa natin. No, yung mga nakita natin sa mga buhay ng ating mga unang Kristiyano. Mamuhay, sige po, yan na po ba yun? Malinaw? Sige, dito na lang po. Malinaw ang mga pahayag tungkol sa paghahari ng Panginoon sa walang hanggan. Tsak nga na ito ay magaganap, ngunit hindi lahat makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Panginoon. Yaon lamang na ihanda ang sarili para dito. Ang paghahanda na iyon sa pangkasalukuyan nating buhay. Huwag nating ipagpalit ang pangwalang hanggan sa mga bagay na pansamantala lamang. Yung paghihirap, di ba parang pagka nag-profess ka na Savior mo ang Panginoong Hesus, asahan mo,
andyan ang tukso, paghihirap. Kasi tatargeting ka talaga ni Tanim. Tatargeting ka niya. Aagawin ka niya. Talagang gagawin niya lahat para agawin ka sa Panginoong Yesus. Pero kaya nga, nagpapaalala lagi sila Apostol Pablo at lahat pa ng ibang apostol na maging matatag tayo. Kailangan nating maging matatag sa gitna ng lahat ng hirap, pagsubok. Ang Panginoong Hesus nga meron pa bang masihirap sa dinanas niya? Pero nanatili siyang tapat. Manatili tayong tapat mga kapatid kasi yun lamang mananatiling tapat hanggang huli, hanggang sa wakas ang siyang makakapasok sa kaharian ng Diyos at makakasama ng Panginoong Hesus, maghahari sa walang hanggan. Kasama niyang maghahari sa walang hanggan. Amen po? Huwag nating ipagpalit sa mga bagay na panglupa lang dahil pag wala ng buhay natin sa lupa, wala ng lahat na meron tayo. Hindi naman natin yan madadala sa kung saan tayo pupunta. Ang kailangan nating siguraduhin, mapaghandaan natin ang walang hanggang kasamang Panginoong Hesus. Kasi may walang hanggang kaparusahan, di ba po? So, syempre, I'm sure, kaya kayo nandito dahil ayaw nyo mapunta sa walang hanggang kaparusahan. Kaya ihanda natin ang ating buhay, pananampalataya, maghanda tayong mabuti. So, ano nga ba? Recap na po ang layunin ng salita ng Diyos sa atin. Layunin nito, iligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na napakabuti at mahal na mahal po tayo. Ayaw tayong mapahamak. At layunin din ito ng salita ng Diyos, naturuan tayong mamuhay na maka-Diyos. Walang ibang paraan para maipakita mong nananampalataya ka kung hindi makapamuhay kang maka-Diyos. Dahil ang Diyos natin ay banal, dapat tayo maging makabahagi sa kabanalan ng Panginoong Hesus. At layunin ng salita ng Diyos na ihanda tayo para sa walang hanggang kaharian ng Panginoong Hesus. Hindi po ba yun, hindi po ba tayo excited doon? Na makakasama tayong maghahari ng Panginoong Hesus. Pero wag lang tayong, gusto ko yun. Gusto ko nun. Wag lang ganon. Hindi ka naman makakarating doon kung hindi mo ipapamuhay ang inaaral mo, hindi mo siya ginagawa, hindi ka nananatiling matatag, hindi ka nakikibahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. So mga kapatid, yan po ang layunin ng salita ng Diyos. So magpasalamat po tayo, mapalad po tayo dahil naririnig natin ang kanyang mga pangaral. Wala nang ibang magsasabi sa atin kung paano tayo maliligtas at makakasamang Panginoon sa walang hanggan kung hindi ang kanyang salita. Amen? Maraming salamat po. Magandang umaga at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Ayan, good morning po mga kapatid. Good morning. Good morning. Akala ko nakatulog na kayo Nakadilat naman yung mata.